Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid, brothers and sisters. Once again, ito nga pala si Bishop Acera at gustong i-share sa inyo ang pang-isang buwan. Okay? Kasi according sa calendar, June 16 kami tinawag na bishopric. Kasama ko nga yung mga counselors ko, sina Brother Jimboy Dumelod at saka si Jerome Dayag. Bali, tinawag kami noong June 16. So ito na yung isang buwan namin ngayong araw na ito mismo. Kaya naisipan kong mag-shoot ng video para i-share sa inyo yung mga ilang bagay na natutunan ko at na-accomplish namin so far bilang isang bishopric dito sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Para din mapulot or makapulutan ng aral ng iba pang mga nag-iisip or bago lang din sa simbahan, bago lang din magserbisyo bilang bishop or bilang leader. So, to sum it up, yung isang buwan, parang katumbas na siya ng 6 months or 1 year. Dahil talagang focus kami sa mga agenda, meetings. Maraming meetings kaming ginagawa, kagaya ng bishopric meeting, correlation meeting, ward council meeting, tapos may mga activities na biglaan, may mga activities na bigla tayong pupunta sa ibang lugar. Sa amin, in our case, sa Ilagan State, at yun ay almost 1 hour and 30 minutes na travel. So hindi siya madaling travel at nakakapagod din yung travel na yun. So yung mga setup ng transportation, medyo mahirap din. At bilang isang leader, dapat ikaw yung mag-set up niyan, ikaw yung makiki-coordinate sa mga bagay na yan. So in my case, dinedelegate ko yung ibang mga gawain ko sa mga counselors ko. So yun yung mga nakakatulong ko, nakakatuwang ko sa pag-lead ng church. So far, 1 month, nag-e-enjoy pa naman ang inyong bishop. So hopefully, until a quarter, kapag naka 3 months na kami, kapag naka 6 months kami, ay naka 1 year kami, and later on, ay ma-maintain namin yung gantong enjoyment, ma-maintain namin yung gantong excitement. So, yung mga counselors ko, napapansin ko, okay na sila sa pagkakandak nila, which means yung pagsasalita nila sa harapan ng maraming tao. Kasi yung counselors ko ay mga single. So, wala pa silang asawa. So, wala pa silang asawa. So, hindi naman hindi naman ganun kadali. Siyempre, yung magsalita sa harapan, ando dun pa rin yung tinatawag nating kabog sa dibdib. So, ganun pa man, ang natutunan ko bilang isang bishop sa loob ng 1 month na yun ay masaya maging bishop. Okay? Basta alam mo yung ginagawa mo, basta alam mong i-delegate yung mga bagay na dapat i-delegate, dahil meron din yung mga bagay na hindi mo na kailangang i-delegate dahil ikaw na mismo bilang bishop ang gagawa nun para sa ward. So, ibig sabihin ng delegation, nung nakaraan nag-vlog ako, nung nakaraan nag-video ako, nag-shoot ako ng video, ay tinuro ko sa inyo yung isa sa ingredient ng isang maayos o mabuting leader. At yun yung pagiging humble, pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Ama sa Langit. At nalaman nga natin doon sa video ko na yon na ang pagpapakumbaba, ito yung tinatawag nating submissive. Okay? Submissive tayo sa will ni Heavenly Father. Hindi porke pagpapakumbaba hindi ka napapatol or whatever. So i-review nyo na lang yung video na yon, panoorin nyo dito sa channel na to. So pangalawang natutunan ko is yung power of delegation. Sa buong buwan na ito, if you have mastered the power of delegation or yung concept ng delegation, pag sinabing delegation, yung instead na ikaw ang gagawa, ipagkakatiwala mo na lang yung gawain na yon sa iyong counselors, sa iyong ward council, sa ibang member ng simbahan. Halimbawa, yung bulletin board, ipinagkatiwala ko na yan sa first counselor. Halimbawa, yung mga organization ng teachers quorum at saka ng deacons quorum, ipinagkatiwala ko na yan sa first counselor. At yung primary, pinagkatiwala ko kay Brother Alvin, yung Ward Executive Secretary. So hindi na ikaw lahat ang gagalaw, hindi na ikaw lahat ang kikilos. Dahil alam naman natin na lahat ng mga tao
ay meron kanya-kanyang skills. So ang ginagawa ko, binibigyan ko sila ng pagkakataon na gawin din nila yung mga best nila para makapaglingkod sa Panginoon. So yun yung natutunan ko na powerful ang isang bishop, ang isang leader ng simbahan kung marunong siyang mag-delegate ng maayos. So see to it na kapag magde-delegate tayo, i-explain natin ng mabuti. Kasi kung halimbawa, nag-delegate tayo ng isang gawain at hindi man lang natin sinabi kung anong gagawin niya, paano niya ito gagawin at hanggang kailan niya ito gagawin, hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin at the end of the day. So ang mangyayari niyan, baka hindi siya kumilos, ang mangyayari niyan, baka hindi niya magawa ng mabuti yung sinabi mo dahil wala kang clear instructions. So see to it na pag tayong mga leader ay magde-delegate sa ating mga members or sa ating mga counselors, yung mga katuwang natin sa simbahan, see to it na number 1, kailangan ipaliwanag mo kung ano yung gagawin niya specifically. Ano yung boundaries niya, kailan ito dapat matapos, ano ang gagawin niya, at meron ba tayong may o-offer na tulong sa kanila bilang bishop or bilang leader ng simbahan. Para nang sa ganun, pag meron siyang malinaw na vision, nakuha niya yung vision na gusto mo, ayun yung i-execute niya. At you are working in the same page. And because you are unity and you are working in the same page, then the Holy Spirit will guide that brother or sister na na-assign mo or na bigay mo yung delegation ng gawain na yan para sa simbahan. So yun yung natutunan ko, yung power of delegation, brothers and sisters. So gusto kong malaman nyo na so far, sa tingin ko yung mga leader na nagsasabing mahirap mamalakad ng isang organization, actually meron silang pagkukulang siguro sa pagde-delegate, yung power of delegation. And siguro hindi rin nila na-apply yung humility sa ating Ama sa Langit, because if you are humble in front of our God, yung God mismo, siya mismo tutulong sa'yo. He will send you people to help you. Yun yung mga blessings in disguise. Yun yung mga angels na nag-disguise ng mga tao. Meaning to say, yung mga tao, ang mga anghel sa panahon natin ngayon. Sila yung mga literal na tao na nasa paligid natin, pamilya natin, yung mga members mismo, yung mga nagmamahal sa atin. Sila yung tinatap ng Panginoon para palakasin yung loob natin, para hindi tayo mawalan ng gana sa ginagawa natin. So I know na ang simbahang ito ay organized. And if this is organized, yung mga leaders, we have to be organized as well. And if we are following the Savior's example, kailangan nating i-delegate yung mga gawain natin na para hindi tayo mahirapan at ma-stress. Dahil according sa statistic, maraming nagpaparelease ng mga bishop, maraming sumusuko as a leader because they are stressed out sa mga gawain. Because they take it so hard sa kanila at ginagawa nila ito halos mag-isa at hindi nila kayang gawin to dahil sobrang hirap talaga kung mag-isa ka lang. So for example, dito sa San Mariano Ward, we are 600 plus members. So hindi ko yun kakayanin mag-isa. Kami ngang 4 na kasama sa bishopric, hirap na hirap pa. So how much more kung mag-isa ko pa. So ngayon nadadalian lang ako dahil dinadahan-dahan ko nang i-delegate yung mga dapat i-delegate sa kanila. So that's it, mga ka-brothers and sisters, no? Yun po yung isa sa power ng delegation. Yun yung isang bagay na makakatulong sa inyo para ma-accomplish nyo yung mga gawain ng Diyos sa mundo. And I leave all these things in the name of Jesus Christ. Amen. So once again, Bishop Acera, peace out.